Congratulations sa pelikula. Napaka-simple pero napaka-entertaining. Maraming aral sa buhay, syempre. At saka docudrama. I was part of the career journey of April Boys. Nag-guest na yun sa radio show ko noong DCX 2 Days noong 1990s at nakakaiyak talaga. At docudrama yung pelikula at Direct June, ang ganda-ganda nung pag-insert mo, yung closing video nung that made it really a docu type film, no? So yung paano mo nakuha yung footage na yon ng yung kumakanta si April Boy na totoo ng April Boy? Sa GMA yun eh. GMA. Oo, binili namin sa GMA yung rights for the movie na maisama namin dito. Dahil ginawa nila yun ng MTV dati para kay April. Ang tanging hiling. It's a Christian song na binidyo nila, ginawa nila parang MTV type. Ngayon, binili lang namin yung rights para ma-include siya dito sa movie. Sa it's an album. Album yun, whole album yun. Sa mahalagang? Sa halagang? Wag na. Sa secret. Tapos yung copyright ng mga songs sa publishing right, yung doon yung madugo. Madugo. Gaano kadugo yung procurement ng copyright? Yung isa natin na, I'll give you an idea. Yung umiiyak ang puso sa Viva yan mahal. Yung mayroon tayong isa na prinesyuhan pa ng $20,000 sa kanta yan. Hindi ko sasabihin. Nakasabang hit. Kung medyo nabalik yung mga kanta. Okay, Kuya, thank you Kuya Boy. Thank you too and good luck ha. Congratulations. Thank you. Okay, may question pa tayo kay Tita Erlinda Rapadas and then si Morley at saka si Jobert po. Yun na po yung last item. Direct Efren. Opo. Nakita ko yung mga yung isang eksena dito na malaki kasikatan ni April Boy, yung parang sa Marikina na nag-show siya doon. Ang maganda nito, naisip ko, marami pa siyang mga big events. Hindi niyo rin nakakuha yun. Wala kayang si Madel, wala kayang clips doon kasi mga video clips na hawak nila was unprofessionally captured. Parang sa cellphone lang. Parang amateur camera na ang likot-likot na wala. Gusto ko mang-isama dito. Maganda sana yung direct kasi yung pinagkakaguluhan siya ng mga yun. Talagang phenomenal yung masama mababa ang resolution, hindi namin maisama. Masisira lang ang pelikula. Maganda sana maguguluhan lang ang manonood. Gusto ko, we attempted. Wala, ang hirap. May mga pinakita sila, hindi namin maisama. Sayang. That's why I really had to shoot everything. Sa pang question direct. Sumentro kayo dun sa yung pagsikat niya, pagka-discover sa kanya, kasi magkasakit. Pero parang iniwas niyo dun sa feud ng magkakapatid sa magulang. Bakit? Kapraso lang hinapyaw natin doon yung away na yan. Yung nagkasama sila at saka nagkahiwalay. It's also giving some respect to the family. Diba, huwag na nating, let's not linger on that. Diba, yung huwag na natin pagtuunan masyado. Na at least nalaman natin na nagsama sila, naging April Boys, naghiwalay, nag-away. Tama na yun. So dito hindi nag-abul yung nanay o yung mga kapatid dito? Sa istorya, sinapelikula. Una-una, patay na yung nanay. Yung dalawang kapatid sila. Yung dalawang kapatid nandun nasa Amerika. So hindi sila nakakauwi. Walang problema. Walang problema. Kung i-detalye pa yun, the story itself is 90, masasabi ko 90% from April Boy. Nagkausap kami, doon ko sinusulat sa bahay niya yung script habang nagkukwentuhan kami. Nung buhay pa siya, nung 2019. Pagpasok ng 2020, pandemic na yun. Tinatapos ko na lang, magko-commence na kami ng shooting, biglang nag-pandemic.
na nag-lockdown, nagtago tayong lahat hanggang sa inabutan ng pagkamatay niya. Ang totoo, yung finale was na ginawa kong finale na yan, nagsimula yung bata ang kumakanta. Ang original niyan was April Boy ang lalabas. Yung tunay na April Boy ang nasa dulo ng script ko noon. Tapos na natigil tayo ng na lockdown, nag 2021, 2022, 2023. Parang nakalimutan na. Biglang 2024 ngayon nag-decide ituloy natin. Pangako yan sa patay. Pangako sa patay, kailangan ituloy. Ngayon, nag-shooting na kami. Ito lang ang magandang aminin ko. September 2, naka-schedule ng kunan yung entablado. Yung concert. Dalawang concert bale yan. Yung Marikina, at saka yung opening at ending. Malapit na yung finale, malapit na ng dos. Paano kukukunan yung finale? Patay na si April Boy. Ang nasa script ko, yun pa rin, si April Boy pa rin ang lalabas. Hindi ko alam kung paano kukunan. Blakong-blako utak ko. May free concert, inayos na, nagpagawa ng ticket, free concert para mag-create ng crowd. Bigla ka mong nagbagyo. Postpone. Sa tingin ko, blessing in disguise ba to, Lord? Dahil wala pang laman yung utak ko eh. So, na-cancel yung shooting. Nasa bahay ako, bumabagyo. September 2. Nung gabi ng September 2, doon pumasok sa utak ko yung finale na yan. Yung pagsimula sa bata, ipakakanta ko yung theme song. Kaya kinabukasan, patawag tayo ng recording. Nagpa-recording kagad ako. Yung simula doon kay Jao, yung bata, kay John, tapos si JC. Na yung biyahe ng buhay ni April Boy, ikinwento doon sa kantang yon. Kaya nagsimula doon sa bata, matinig yung daang tagumpay. Di ba? Yung magmula sa bata, yung nilandas niya hanggang sa namatay siya na ipinamana niya sa anak niya si JC ang pagkanta. So malaki ang tulong talaga sa karisma ni JC. Yung partisipasyon ni JC doon sa ending ng Oo, kaya ipinakita ko ngayon doon na yung nanay, yung tatay, tapos yung nanay at si John, si April, nandoon sa audience, pinanonood na yung anak niya. Thank you, Direk. And good luck to Okay. you. Thank you, Tita Erlinda. Pakipasa na kay Morley. Next, si Morley Alinio of DZRH. And then, si last po from Jobert sa Cavite. Una po higit sa lahat, magandang hapon pa po sa inyong lahat. Ayan. First question ko po sa producer, kay Madam Marinette. Madam, ang question ko muna sa iyo ay, bakit po kayo sumugal sa buhay ng isang April Boy Regino? Ano po ang inyong nakita sa nasabing buhay ni Idol? Si Idol kasi nakasama namin sa Cagayan de Oro nung panahon na 2019. Nagkukwentuhan lang, hindi ko alam na bulag na pala siya noon. Nag-perform siya sa stage, ang daming tao natutuwa sa kanya. Nag-perform siya na parang hindi bulag. Kaya na-impress ako. Nung gabing yun nalaman ko, bulag pala siya. In one hotel, sabi ko, gawin ko kaya yung pelikula mo, sabi ko. Kaya inumpisahan natin yan. Meron kasing sinasabi siya sa birthday ko noon, bago namatay, sinasabi niya, Madam Marinette, sana mas marami kang pera para magawa mo yung pelikula ko. October po yun. Sabi ko naman, sige, gawin natin. November, namatay na siya. Ito yung pangako sa patay. Kung baga sa sinugalan natin to, na ang pag-asa natin
meron naman Diyos na gagabay sa atin. Gagawin niya to. Siya na lang bahala dito. Hindi ko na iniisip kung paano. Basta bahala na ang Diyos na siya na lang ang tutulong sa atin. Okay, next question ko dun sa wanted noon, galit ako ngayon. Kay Direk. Ayan. Direk, grabe, pinaiyak mo ako, Direk. Grabe ka, Direk. Direk, mula sa pagiging action star, mula sa paggawa rin ng mga pelikula bilang direktor ng action, ang husay ng kakayahan niyo po palang magpaiyak ng mga tao. Napakagaling po ng inyong emosyon, napakagaling po ng inyong pagkakagawa. Direct question ko lang ay ito. Sa buhay ni April Boy Reino, alam ko pong kinausap po na ninyo si April Boy Reino. Direct saang party ka rito nahirapang gawin ang eksena? Huwag sa akin. May nagbubulong dito yung eksena mo raw. Dahil director lang ako eh. Naubusan na ako ng artista eh. Kaya lumabas na akong technologies. Doon sa mga eksena, direct, gusto ko lang maklear, saan doon yung, kung medyo nahihirapan kayo, saan doon yung pinaka-nagandahan kayo? I-preface natin. Lahat maganda eh. Yeah. Hindi ko pinabayaan yung mga eksena ko. Lahat ng anggulo ko, inaral ko mabuti. Wala akong pinabayaan. Ingat na ingat lang ako na mahalata nyo yung mga daya ko. Oo nga, direct, halata eh. Pero naisip ko patay na si Boy Regino. Buti pinaliwanag nyo na. Napatay na si Boy Regino nang matapos ito. Oo, tama na ipaliwanag mo. Hindi niya alam kung paano ko dinaya yung eksena nila doon sa ganon, yung eksena nito si ganon. Diyan mag-abroad ka. Ha? Japan. Sasakay ka pa sa ano? Oo. Japan ba talaga yun, direct? Japayuk. Japayuk. Basta, mag-isip kayo. Japan. Sikreto Yung hospitality doon, hindi nyo nahalata kung ano eh. Bahay. Ilagasi dito. Ayan. Okay. Na ganon. Yun, nagagalit yung producer sa akin. Thank you, Direk. Kay Dindo Arroyo, pero una tigit sa lahat, thank you so much sa laki ng views na ibinigay mo sa aking vlog. Thank you so much, Dindo. Okay, thank you rin. Okay, Dindo, ang pag-acting mo rito talaga, hindi ikaw. Hindi ikaw yung nakita ko. Paano motivation ang ginawa mo rito? Basta makinig ka lang sa director. Yun lang nga lagi ko sinasabi. Dito, gusto ko ganito ha. Ayoko makita yung pagkakontrabida mo. Kumbaga, nag-rehearse kami. Sinabi niya, sige, dagdagan mo pa. Sige, upo ka dito. Guidance lang talaga ng director. Kasi kami, pagka kung ano yung sinabi mo, yun ang dapat namin sundin eh. Hindi pwedeng kami yung mag-i-impose kung ano yung i-aarte namin. Kaya sabi ko lagi, pagka gusto nyong gumaling ng maging artista, dalawang salita lang yun, yes, direct. Kaya natutuho ko sa director. Thank you so much. Kay Hero, ayan. Hero, magpapasalamat din ako sa iyo. Napakataas ng views na binigay mo sa akin vlog. Okay, Hero, question ko lang. Dito sa role mo, na sabi nga ni Direk, ay hindi ka pinatayo dahil medyo maliit ka. Ito ba yung unang-unang pelikula mo o ito ba yung pelikulang ginawa mo na may eksena kang, wala kang eksenang nakatayo? Ito yung unang pelikula nakaupo ako. Nakatayo. Kasi yung previous movies na ginawa ko, yung para kay Imelda Robinson, nakatayo ako doon, tumatakbo pa ako. Buti na lang kasi si Amay, Kuya Amay kasi height ko lang din. Pero dito, si Tonyo Capo kasi matangkad. Sabi nga ni Direk, si Tony matangkad. Sabi ko, meron madaling apple box yan, pwede naman tumayo. Hindi mo upo ka na lang kasi meeting naman to. Okay, sabi ko. Puro meeting, puro meeting. At napansin ko lang kay Jan, yung pagkanta mo, kuha-kuha mo talaga si April Boy Reino. Question ko ay, nung umaarte ka, pati yung pamimilog ng mata ni April Boy Reino, kuha mo. Pinag-aralan mo ba ito? Actually, yes po. Naghingi po ako ng mga clips
lalo na lahat ng clips na pwede pong makuha nung prod po and kung sino naman po meron. Kinuha ko po and pinanood ko po isa-isa kung paano siya tumawa, kung paano siya umarte, kung paano siya sumigaw, kung paano siya maging masaya, and lalo-lalo na kung paano siya yung pag-iyak. Kasi meron pong interview si Sir April Boy na yun nga, umiiyak siya doon. And yun yung naging basis ko kung paano ko siya, kung paano i-atake. Pero syempre, nilagyan ko na ng personal kong atake. Pero yun nga, yun po yung pinagbasihan ko talaga. Thank you so much. Kay Madeline, ayan. Yes, direct. FYI lang, hindi ko tinuruan umarte ang mga artista ko. I merely guided them to their characters. At saka si April Boy, ito si Jan, FYI, #1 fan ni April Boy, ang tatay niya. Kaya doon siya natuto sa tatay niya. Tinuturuan siya kung paano ang karakter ni April Boy. Ayun, thank you. Kay gumanap na Madeline, kay Kat. Kasi kay Kate, I'm sorry. Kate, kasi kanina kami ni Jebel nagkukurutan. Kasi ang husay niyong umarte niyo dyan. Thank you po. Napakagaling yung umarte. Sabi namin, parang hindi kayo bago. Parang lumang artista na rin kayo in showbiz. So, tanong ko lang sa'yo, ano ang ginawa mong motivation? Bakit ganito na parang hindi ka na baguhang artista kung umarte? Una-una po maraming salamat. Siyempre po dahil din yun kay John kasi nakakonect po talaga ako sa kanya habang umaarte ako. Hindi ko po yun maaarte kundi dahil po sa kanya. Dahil nagbibigayan po kaming dalawa. Okay, maraming salamat po sa inyo. John Las, yung tinanong ko rin sa kanya kasi bilang baguhang artista, napakagaling yung artista. Opo. Siguro ang masasabi ko po parang sinabi po ni Sir Dindo, makinig po sa sa director kung paano mo dapat atakihin yung mga eksena. Tapos gawin mo na lang kung paano niya sinabi. At saka, syempre, lalagyan din talaga ng puso. At syempre, yun nga, sinabi ni Madeline. Kasi halos kami yung dalawa yung magka-eksena dito eh. Talagang mata-mata kami kung paano, parang nag-uusap yung mga mata namin. Hindi lang sa mga dialogue. Parang, yun nga, dun kami nag-uusap. Kung paano namin i-express yung mga eksena. Morley, si Kate may mga commercials na nagawa. So, sanay na talaga siya umarte, di ba, Kate? Si Jan naman ay stage actor. Nagmano po rin si Kate. Kaya pala napaka-usay mo. Si Jan ay stage actor. Si Jan. Okay. For our last question from Jobert Caldito. Is Jan the first choice for the role of April Boy? Siya ang nagtagumpay sa 27. Nag-audition. Nag-audition. Siya ang napili dahil siya ang kahit ni April. Sino mga... Pati height din would you mind mag-mention kung sino ang mga medyo kilalang na kalaban niya? Secret na yun. Hindi pwede. Hindi joke. Congratulations, Jana. Pero alam mo, impressive ka, Direk Efren, as a director. Kasi hindi ako sanay. Ang alam ko kasi action star, action director. Hindi, actually, dati ang dinari ko, comedy pa nga eh. Pero wala sa isip ko that you can do a very emotional, touching movie na actually, mas magaling ka pa sa ibang mga director na nakita ko because kung napapansin ninyo, sa lahat ng yung mga classroom scenes, yung mga maliit na mga roles, napagalaw mo lahat na maayos. The teacher, normally kasi pag nanood tayo ng pelikula, pag may mga classroom scene, awkward ang teacher, yung estudyante, pero smooth ang participation body sa lahat na paarte mo. Thank you. Paano mo nagawa yun, Efren? Hindi ko nga alam eh. Sinabi ko lang, gawin niyo to, ganito. Ito lang ang peg, ganito. Yun ang peg. Makinig. Sundin mo lang and stick to the line. Kasi when I created those dialogue lines, being an actor,
ganun ko i-deliver eh. According to a character, my particular, kung yun ang character ko, ganun ko i-deliver yung line. So, ang bilin ko lang sa kanila, stick to the line. Do not ad-lib. Masisira lang yung linya. At we have to commend the stars because lahat sila talaga umarte. And especially wala lang dito, no? Ako talaga, napamura talaga ako sa galing ni Tanya Gomez. Yes. She's so good. She's really... She's good. Grabe, hayop yung babae niyo. Tingin ako, Tanya, hayop ka raw. Hayop ka tayo. But of course, si John and Kate were a perfect pair. Ang ganda ng team up. Ganda ng team up. Akala ko papasok sa film festival. Kung di sila nakapasok, baka blessing in disguise. It's a blessing in disguise. We have a better chance of really promoting the movie and mas maraming nakalaan para sa atin. Ngayon, sinabi ni Lord yan. Aasa na kami niya na, Efren, kasi magaling ka. At Marinette, congratulations, kapatid. Congratulations everyone. Dindo, congrats. Tino, of course, April Boy, Madeline. Sa lahat po ba rito naluha? Yes! Lahat ang hindi kasi naluha, pato-puso lang. Congrats everyone, thank you. Thank you so much. So let's hear our parting words from our cast and of course kay Direk. So muna natin kay Dindo. Yes. Si Hero po. Hello. Yes, November 27 lang to. Sana po, supportahan niyo po kami. And napanood niyo naman. It's one good hell of a movie. Thank you po. Maraming salamat po sa pagpunta po ngayon. Sana abangan niyo po ulit kami sa aming this November 27. Maraming salamat po. Sa mga po ngayon, maraming salamat. Sa mga dumating, walang bayan. So, abangan po ninyo, November 27, ang premiere po ng pelikulang Idol. April Boy Dino Story, directed by Direk Efren Reyes. And syempre, kasama po kami dyan. At abangan po ninyo ang rom-com movie na gagawin ko para sa dalawang leader natin. Yo! Ang title, Umiiyak ang Puso. Okay. Ibibigay na sa atin ng isang April Boy song mamaya si John. Okay, nice lang. Des Direk. Sana po i-promote niyo ang ating pelikula. Yes, direct. Pamalitan ninyo na hindi masasayang ang pera ng manonood sa pelikulang ito. At mapagpupulutan po ng aral, ng katatagan sa puso, ng pananalig sa Panginoon Diyos. At higit sa lahat, maipakita natin sa kanilang lahat na merong forever. Yes. Diba? Yun ang maraming mensahe yung pelikula natin. At nasamaan lang ako ng loob at hindi ko na ipalam na yung mensahe ng kalaswaan, hindi ko na ipakita. Sa sunod naman Ibang pelikula na yun. Ibang pelikula na yun. Hindi ako nagtagumpay na gawing pastos-sutong artista. Okay. Dahil wala kami ginawa kung hindi magpastusan sa set. Okay. Muna na natin pictures. Thank you, Direk. Muna natin pictures si John at si